at maraming nagugulumihanan sa katagaan na yan, no? Hindi po ito, linawin na po natin, hindi po ito isang panawagan para mag-aklas o gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. And the question is this: what will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is the nature of this quick na pagsampa ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito parte lang namin, kundi ito po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating boses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga revelation. Puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress, puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin matutumbok na. Eh may bagong issue. We are inundated. Binabaha tayo ng issue at sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto nyo gawin? Because the PDP is willing to facilitate. Hindi yan. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. So I will stay brief. I will KISS. Okay, thank you very much. Next, To please. deference to our birthday boy. Thank you. Happy Thank you. birthday, sir. Thank you, sir. Thank you. Kasama ko po dito ngayon, ako pala si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko rin po na magsasalita maya-maya after kay Atty. Jimmy Bundok ay si Brother Grico Bilhica at si Mayor Mike Rama ng Cebu City at si Atty. Israelito Toriono. I will go brief, no, mga kababayan. Rinding-rindi na po ang sambayanang Pilipino. Ang mga mamamayan ay naggagalit at naghahanap ng pamamaraan kung papaano po sila magkaroon ng oportunidad na sila'y makapanindigan at makapagpapahayag. Malinaw po ang problema ng punot dulo, ang punong kriminal na inaakusa po ng sambayanang Pilipino ay si Marcos at si Romualdez. Ano pa man po ang investigasyon na gagawin sa Senate Blue Ribbon Committee, makailang ulit na magpapalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee at pati na ang cover-up Sarsuela doon po sa, thank you Atty. Jimmy Bundok, doon po sa House of Representatives na pinamumunuan ng ex-komunista na si Terry Ridon na nai-involve sa maraming kaso ng korupsyon at sinipa din ng Communist Party of the Philippines at ni Pangulong Duterte, wala pong patutunguhan ito kung hindi matutumbok ang tamang punot dulo ng pinakakriminal na tinatawag nating monumental restoration of plunder and corruption. At walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number one, wala na pong balita ang Maharlika Discarded Fund. 500 billion pesos, 50 billion galing sa Land Bank, 125 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines, and no less than the International Monetary Fund. And ang nagsasabi na ibalik yan sapagkat yan ay para sa suporta ng mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Hindi na ibabalik.
Wala pong balita ngayon at parang kinalimutan natin na ang author ay si Recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila 60 billion ang nakuha, pero ngayon even the Secretary of Health does not know saan napunta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw na ipinatupad nila Marcos at nila Recto at ng kanyang gabinete. Bakit natin hindi yan bubuksan? Hindi lamang ang flood control project. Ang pangatlo, hindi nila inaamin, pero ito ay public knowledge, 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. So malinaw po na ang monumental restoration of plunder and corruption, ang arkitekto at punot dulo sa kriminal na pananagutan ay si Marcos at si Romualdez. He cannot feign innocence. At ang malungkot nito, nadadala sa PR gimmick ni Marcos. Paiyak-iyak, pailing-iling, paikot-ikot, paimbestiga-imbestiga, at pag hindi ko kaya yung gumanon. Sabi ni Tony Topacio, these are all gimmick. And even ang kodita sa Senado kahapon with Sandro Marcos in the vicinity of the Senate is an indicator na gusto ni Marcos at nila Romualdez i-recapture, gawin nilang tamed and controlled ang Senado, not just because about the cover-up and the exoneration of Marcos, but strategically and long term, nakikita ng taong bayan ang kanilang direksyon ay tanggalin si Sara Duterte kung hindi ngayong taon, next year, by virtue of another impeachment proceedings na gusto nilang gawin. With the Senate right now, at the hands of Tito Soto and the rest, kulang na lang sila ng isa para magkaroon ng 16 number of conviction against Sara Duterte. Everything can happen right now. At isisisi nila ito sa mga Duterte ang lahat. Kaya po ang taong bayan pagod na sa ganitong uri ng diskarte. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayanang Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang paghahatol at paghuhukom sa huling banda at huling daloy ng kasaysayan, taong bayan po ang hahatol sa kanila. Well said. I will pass now on Yeah, to please. Secretary Greco Belli. Greco, please. Magandang umaga po, Chairman Greco Bellica po na pinirelease mo ng Tulong Dakilang Samahan and former Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission. in-abolish. Correct. Nga, sabi ko kahapon, si Senator Marcoleta, parang PACC, masyadong ginalingan, idinamay pati din ng Congress, ayun, una ding in-abolish. But anyway, I'm here because I love my country and I love the future. I want a better future for my children. Hindi na rin sa galit. You know, kung tayo magkasama-sama, hindi na yung sa galit. Yun na lang sa pag-ibig sa ating bayan. Wala ko tayong patutunguhan ng ganito eh. Ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Yung mga narinig natin kahapon kay Diskaya, alam na naman natin lahat yun eh. Wala lang magsalita. Natatakot magsalita. Alam na natin na kumukomisyon ang mga congressman, kahit hindi lahat. Alam na natin na kumukomisyon ang DPWH at ang mga implementing agencies. Alam na natin na mga kontraktor kumikita. Alam natin lahat yun. Narinig lang natin. We were just waiting to see on TV in the Senate the entire complete triangle of the corruption and syndicated activity in government. Finally, si Diskaya nagsalita kahapon. She can lie, yes. She can also tell the truth. Pero ang gusto natin malaman, at this point, ano ba talaga ang totoo? Diba? Sino ang maghahanap ng katotohanan? Dahil kahapon natin si Toby Chanco, congressman, insider, corroborating his evidences and his statements with the statements of Diskaya. Andun din ang DPWH, uma-agree sa lahat ng sinasabi nila na mayroong mga anomalya. Ano pa? All we need to do right now, kaya po, sa akin, saan tayo pupunta? Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delikadesa for them.
to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year salary, 10 taong salary nila, give it to the media para ma-examine natin. And then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto. And then legally ask the ombudsman to do an impartial probe on them. And then, sali tayo sa People's Congress. Lahat ng Pilipino, sali tayo, pag-usapan natin. Pag nakita na nito, pag nakita na po natin kung ano talaga nangyari, papayag ba tayo na araw-araw na lang tayong sampalin ng mga opisyal na nagnanakaw ng pera ng bayan at kinabukasan ng ating bansa? Sinasampal tayo araw-araw na nananatili sila dyan at nagtatago. Can you imagine what they did today? After the revelation of Vizcaya, they now formed their own investigating committee, yung Infracom. Silang nasasakdal. Pero saan mo sila isasampay? Ito sabihin po, these are powers that we really have to work on, reducing from government. Dahil this will not stop. Patay na tayo, ganito pa rin to pag hindi nagbago. Mga anak natin will inherit the same thing. That's why I am here today to add my voice to the many voices of the people protesting. Thank you, Greco. Okay, now let's listen to Mr. Rama. I asked him how old he is.